natin to ginagawa every morning? Bakit ba kumakanta tayo, nagtataas ng kamay? Bakit tayo minsan napapasayaw? Kasi yun lamang po yung tanging bagay na hindi po galing sa Diyos, na galing mula talaga sa atin, na ibibigay natin sa Kanya. Tama po ba? No? So, mamaya po sa atin pong pag-awit, bago tayo mag-start, maganda po yung mga heaviness na meron tayo, yung mga, sino po bang walang problema dito? Magtaas nga po ng kamay. Yan, bibigyan po namin kayo ng problema. Ayan, di ba? So lahat po tayo ay may mga pinagdadaanan. Amen po ba? Na minsan napakahirap magtaas ng kamay, na minsan napakahirap maalala nung kabutihan ng Diyos. No po? Pero this morning, bago po tayo magsimula, bago tayo pumalakpak sa Panginoon, maganda po siguro na totoo yung nararamdaman nating kagalakan. Tama po ba? No? Na before we start, ibaba po natin yung mga baggages na meron tayo. Hindi man po namin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo sa family, sa sarili mo, or sa pag-aaral, sa trabaho. I think this is the moment para magsimula muna tayong ibaba so that it will be easy for us. Magaan, magtaas ng kamay, tama? Magaan, magpuri sa Panginoon. Magaan, magpasalamat sa Panginoon. Tama po? So pwede bang ipikit muna natin ang ating mga mata and then alalahanin natin yung mga kabigatan na meron tayo at isurrender natin sa Lord. Let us desire na, Lord, this morning, ang nais ko po, magpupuri ako sa iyo na hindi puro kabigatan yung naririnig mo sa buhay ko, kundi ang maririnig mo sa akin is yung pasasalamat po talaga na I am grateful dahil nandyan po kayo. Lord, this morning, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, sa bawat kapatid namin na naririto, anuman po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, ibinababa po namin ito sa inyong harapan. Dahil Lord, ang gusto po naming papurit pasasalamat sa iyo is hindi po yung papuring pasasalamat na puro reklamo, na puro kabigatan, puro lungkot yung sinasabi namin sa inyo. Ang gusto po namin, Lord, yung masaya kami, masaya po yung puso namin na nagsasabi kami ng salamat, Lord, purihin ka, dakilain ka. And Lord, sa umagang ito, kindly touch each one of us, yung amin pong mga puso. Iparanas niyo po sa amin yung comfort niyo ngayon, Lord. Yung assurance niyo, Lord, na ang lahat po ng bagay ay magiging maayos dahil kasama ka namin. This morning, Lord, dalangin po namin, Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, teach us to worship in spirit and in truth this day, O God. May we experience the great worship na kung saan marireceive namin yung revelation coming from you para po sa aming mga buhay so that we can walk faithfully in your name, O God. Lord, we welcome you in this place. May we create a sweet aroma in your eyes, O God. Dalangin po namin, alisin mo yung hiya sa aming mga puso, isip, alisin mo yung lungkot, O God. Bigyan mo po kami ng makuha namin yung assurance na nagmumula sa iyo. Matanggap po namin ito so that, Lord, sa papurit, pasasalamat namin sa umagang ito, kami po'y tunay na nagagalak sa presensya mo. And all these things we pray to you in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Ito pong awit na ito ay talaga pong masaya po dahil para sa Panginoon. Pero dahil ang mga kabataan natin, marunong na po yan tumalon sa Lord. Asa yung mga kabataan natin? Pero alam ko po, ang mga senior at mukhang senior ay hindi magpapahuli sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Amen? Sige po, samahan niyo po kami na umawit. Ayan, yung Tagalog po ng praise. Sabihin po natin, lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Sino po dito ang humihinga ngayon? Yon. Buti na lang po, nag-toothbrush ang bawat isa. Amen? So, sabayan niyo po kami, lahat ng may hininga. Lahat ng may
hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Minsan pa, lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may Hininga, purihin ang Panginoon. Magpupuri sa lambak at mundo. Kung may alinlangan, Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. thank you Lord. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa nata, ako ay aawit. Minsan pa ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa lambak at mundo. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa data, ako ay Sabihin po natin, hanggat nabubuhay, hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. minsan pa purihin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Thank you Lord. Papuri sa data, higit pa sa tunog. Sigaw ay papuri, ang Diyos ang maghari. Hanggat nabubuhay, Hanggang nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Sabi po sa lyrics na ito, ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. LOH, ang ating Diyos na sinasamba ay hindi na nantiling patay. Amen po ba? Ang ating Diyos na sinasamba ay hindi na natiling nakapako dun sa cross. Amen po ba? Ang Diyos na ating sinasamba ay tapat at buhay at siya ay totoo sa kanyang mga salita. Amen po ba? So, ibig sabihin, kahit anuman ang mga pangako ng Lord, sasamahan niya tayo at siya'y totoo. Pwede bang sabay-sabay natin tong awitin? The Lord, dakila ka. Wala kang katulad sa buhay ko. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo Minsan pa, ikaw ay dakila! ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ika'y ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay For the last time, ikaw ay dakila! ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Woo! Minsan pa, purihin! Purihin ang Panginoon.
tatahimik. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. For the last time, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Minsan pa, lahat ng may hininga, purihin ang yung mas malakas. Lahat ng may hininga, purihin ang for the last time. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Sabi po sa awit na ito, wala pong mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. So this morning, iset aside po natin yung ating mga kabigatan. Iwanan po natin saglit at alalahanin natin na wala nga palang mahirap sa Diyos. Lahat ay kaya niyang solusyonan. Lahat ay kaya niyang gawin. This morning, let us put our trust to God at papurihan po natin siya. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Minsan pa, higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Thank you, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Thank you, Lord. Wala pong mahirap sa inyo pong harapan. Lahat ay kaya niyo pong gawin. Higit sa aking kalakasan,
higit sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi na kulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Minsan pa higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakas. Di ka nagkulang at di mo kami iniwan, O Diyos. Ni minsan ay hindi na kulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, Diyos. Walang imposible sa'yo. Lahat ay kaya mong gawin. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Sige kapatid, this morning, pwede mong ipikit ang iyong mga mata at alalahanin mong kabutihan ng Diyos. Pwede mong i-assure this morning na walang mahirap sa Diyos. It's not about financial status. It's about walang mahirap sa Diyos sa bawat sitwasyon na meron tayo, dahil kaya niya yung solusyonan, kaya niya yung ayusin, kayang ayusin ng Diyos ang sarili natin, kaya ng Diyos na ayusin ang pamilya natin, kaya ng Diyos na ayusin ang mga sitwasyon na meron tayo. So that this morning, all we can say to God is, Lord, salamat kasi wala palang mahirap sa'yo. Lord, salamat kasi wala palang imposible sa'yo, Lord. Lord, salamat dahil hindi pala ako nag-iisa. Lord, salamat dahil kaya mo palang gawin ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. Lord, salamat sa'yo ako magtitiwala. Lord, walang mahirap at imposible sa'yo. Kaya this morning, oh God, patuloy naming papasalamatan ang pangalan mo. Salamat, Lord. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Let us raise our voices, church, at sabihin natin, walang imposible sa'yo, Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Dahil ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. For the last time, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo.
Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pwede bang nating awitin to na pinakamalambing na ating tinig? Sabihin natin, from the bottom of our heart, na Lord, wala kang katulad. Sinasabi ko to Lord na wala kang katulad dahil naranasan ko po na wala kang katulad. In every situations na meron ako, Lord, you're the best. You're the best, Lord. You're the best. Wala nang pagiging sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailan. Sa habang panahon, 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 for the last time, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, Diyos. Thank you, Lord, sa umagang ito. Naranasan po namin ang pagiging wala mong katulad, ang pag-ibig mo na walang katulad, ang pangunawa mo, Lord, na walang katulad, ang compassion mo, Lord, na walang katulad. Naranasan po namin, Lord. Lord, naranasan namin yung character mo na walang imposible sa'yo. Dahil, Lord, nandito kami. Dahil, Lord, kung ang bagay ay mahirap sa'yo, Lord, napakahirap po ng buhay namin. Napakahirap naming magbago. Pero dahil walang imposible at walang mahirap sa'yo, Lord, nagawa niyo po na itouch ang aming mga buhay. That's why we are all here, O God. Salamat po. Wala kang katulad, Panginoon. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Bago tayo maupo, alam ko ho na dumako ka ngayong umaga sa lugar na ito dahil meron kang gustong mangyari sa buhay. Malungkot ka. O kaya naman masaya ka, wala ka namang problema. Kung wala kang problema, bakit ganito ang kalagayan ng buhay mo? Marahil kung ibabacktrack natin, merong nangyari na hindi natin na ididil. Ang pinakamainam na pagdidil ng isang suliranin, ng isang problema, ay ang pagkilala na may problema ka. Kapag hindi mo kinilala na meron kang dapat i-deal na issue, yun ang problema. Kanina ho, kapatid, habang ako naroon sa likod at nakataas ang aking kamay, ramdam ko ang presensya ng Diyos. Ramdam ko na may ginagawa ng Diyos.
Ramdam ko ho na may ginagawa ang Diyos. Sa iyo rin may ginagawa ang Panginoon. It has been, it has been 22 months. Magdadalawang taon na ho na wala ang aking asawa. Pero from time to time, nararamdaman ko yung emptiness. Lungkot na lungkot ako, namimiss ko yung asawa ko. Na 36 na taon kaming magkasama. 33 taon kaming ikinasal. Hindi ganon kadali ang magkaroon ng kagalingan. It is so much painful. Ako po'y masaya kapag kaharap nyo. But deep inside, nilalabanan ko yung lungkot ko. Salamat sa banal na spirito na siyang nagbibigay ng kagalakan. You're showing up here. Give us the joy. Yung pagpunta mo lang dito, akala mo lang wala lang. Yung narito ka, masarap ang feeling ko. Masarap ang feeling naming lahat. Because you are still alive, you are kicking, and you are desiring in your heart to worship our God. Nandoon sa puso ko yung talagang mahirap. Pero sabi doon sa awit, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Hindi mo kayang lunurin ng alak ang iyong katawan para lang malimutan ang problema. Di mo kayang solusyonan ng droga o ng anumang bisyo o anumang or screen addiction. O pagkain kaya o pamamasyal, pagbili ng mga gamit. Hindi mo kayang tanggalin yung kalungkutan. Only God can. Siya lamang. But then, you have to realize that you need our God. Amen. Taas nga po natin ating mga kamay. Alam ko, mayroon kang pangangailangan. Huwag mong sabihin na, I have everything. Kapag sinabi mo yan, malaki ang pangangailangan mo. You need God. Can we please close our eyes? Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Gawin mo itong panalangin ngayon, kausap mo ang Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Kung masakit ang katawan mo, meron kang nararamdaman, anong ginagawa mo? Umiinom ka ng pain reliever. Umiinom ka ng gamot para ma-numb, ma-anesthetize ang iyong katawan. Maramdaman mo yung pansamantalang kagalingan. Pero higit pa sa anesthesia ang ating Diyos na buhay. Ang pagkilos ng Panginoon sa iyong kaluluwa, sa iyong puso ay higit pa ang panasiya, higit pa ang kagalingan, higit pa itong treatment, kapatid. Kaya siya, walang iba tayong pwedeng lapitan kundi siya. Admit our nothingness. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Kapatid, ang Diyos ay kasama natin ngayong umaga. Kasama natin siya. Anuman ang bigat na nasa sa balikat mo, the Lord can unload
can unload that. Kung ang Diablo nag-upload, ang Lord ay nagda-download. Can I hear amen? Amen. Kaya ng Diyos. At ngayon ay may ginagawa sa ating kalagitnaan. Palakpakan nga natin ating Panginoon. At iyong sabihin mo sa iyong kapitbahay, sa iyong katabi, I'm glad that you are here. Hallelujah. 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 Salamat sa Diyos. Okay? Pahit muna mga luha. Okay, you can take your seats. Good morning, Lord of Harvest. Salamat sa ating worship team. Napakaganda ng atin pong mga pag-awit ngayong umaga. At ramdam ko ay parang uminit. Kahapon po ay merong, by the way, good morning. This is your servant, Pastor Chris Arago, mula dito sa Luzon ng Batangas. Welcome to the Lord of Harvest, Batangas AG Church, live stream since 2020. Hindi po natin tinatanggal yung atin pong live stream at yung online worship natin. Yung online at yung physical worship. Why? Kasi talagang marami pa rin po ang hindi nakakapunta because of many reasons. So ngayong umaga, I hope tayo po ay nakahanda na. Amen. Kahapon nga po ay may forecast. Narinig ko ito dun sa aking isang, yung kaibigan nating may-ari nung isang restaurant. Sabi niya, wala namang bagyo pero napakalakas ng ulan. Kaya kami, yung worship team natin ay talagang pinaghandaan namin. Inagahan ng meeting. Sabi doon, ang lakas ng ulan, sobrang lakas. Hanggang alas 6. Pero salamat sa Diyos. Hindi ho nagkamali yung forecast. Pinatigil lang ng Lord yung ulan. Dahil ang Diyos naman na may kakayanan, pwede siya magpaulan, pwede hindi. Amen po. At maaaring sabihin ng iba, mali naman yung forecast na yun pero wag nyo susubukan ng forecast. Baka po, mainam po tayo ay laging nakahanda. Amen po. Amen. Kaya, ating purihin ang salita ng Diyos. Na binasa natin kanina, ano yung binasa natin? Joshua chapter 3, verses 1 to 6. Atin kayang subukan na atin pong basahin muli dahil I think this is for the fourth time na atin pong binabasa and I suppose. Nawa po ito ay, okay, gumagana na. Nawa po ito ay, bakit kaya natin paulit-ulit na binabasa? Marahil kailangan pa rin nating mag-dwell, mag-delve into, mag-dive pa dito po sa salita ng Diyos. Basahin natin kahit po tayo nakaupo, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Maagang-maaga pa ay gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim, patungong Ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita niyong dala ng mga paring Levita ang kaba ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila nyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaba ng tipan. Paunahan nyo ito ng may 700 metro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhati na ninyong kaba ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Purihin po ang salita ng Diyos ngayong umaga at nawa ito ay makapag-impart sa ating buhay as we go home today. Makapag-iwan po sa ating isipan, sa ating puso. Makapagbigay ng impact upang maapektuhan po ang atin pong paglakad sa Panginoon. And so, recap lamang po muli, noon pong, ito pong January ay pinag-usapan natin yung, pinag-usapan po natin itong crossing my Jordan. So, we declare that 2026, I will be crossing my Jordan and will be taking what is mine. So,
ano ko po ang ibig sabihin yan? Bigyan natin ng maiksing paliwanag. Ang Israel ay ilang daan taon na naging alipin doon sa Egypt. And so, narinig ni Yahweh, ng Diyos, ang iyak ng kanyang bayan. Kaya ipinadala niya si Moses, inilabas sa Ehipto ang bayang Israel at dinala doon sa nakaliban ng dagat na pula. So naririto na po sila for 40 years. Sila po ay nagpaikot-ikot. Bakit sila nagpaikot-ikot? Because they are stubborn. Matigas ang ulo ng mga anak ng Diyos. At sino po yung anak ng Diyos? Ikaw yon at ako. Kaya kung mapapansin natin, paikot-ikotin tayo sa ating buhay, we haven't yet reached our promised land. So, ganun po ang nangyari. And then ngayon, sabi ng Lord, okay, maghanda na kayo, maglinis na kayo, and you will go, you will conquer the land that I will show you. Yun po yung promised land nga. Pero kailangan mo nila lumiban doon sa Jordan River. Pero yung Jordan River na yon ay parang ang lalim yata ay 10 feet. Sabi, kasi hindi pa naman ako nakakarating doon. And that is according to the book, sa mga research natin po. So malalim yung ilog na yun, so it is impossible to cross. Pero mas malalim yung Red Sea na dinaanan nila dati. So, ang mga Israelita, sa madalit salita, ay nakaliban. Nakaliban sila. Sabi natin, nakaliban. Nakaliban. Ikaw, nasa saan ka ng bahagi? Ikaw kay liliban pa lang? Lumiliban? O nakaliban na? So, kung saan man sitwasyon ka naroon, ay may gagawin ng Diyos sa'yo. May ginagawa ang Diyos sa'yo, kapatid. So, today, taking what is mine, crossing my Jordan. Kaya lang, ito po yung tanong, why Jordan crossing is a challenge? Marami sa atin ay talagang nahihirapan. Ba't kang hirap lumiban sa ilog nito? Kasi nga malalim yung ilog. Malalim, kapatid, ay di mamamatay ka. Mamamatay ka. Sa buhay na ito, sa journey mo, sa iyong pakikipaglaban sa buhay na ito, ay napakaraming mga balakid na maraming mga issues, problema, challenges na kinakaharap tayo. Pero ito po yung atin pong ipinakita sa PowerPoint last week. Ito po yung, bakit matagal bago tayo makarating sa lupang pangako ng Diyos sa atin? So, napagkasunduan natin na kaya tayo ay matagal bago makarating dahil sa mali. Mali ang gulong na nakalagay. Dapat ay triangle. Naku, lalo na. Sabi nung iba, ay baka naman mabilog din yan. Mabilog. Kailan pa bago mabibilog? So, mali. Sabi natin, mali. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may mali sa'yo. At sa akin din. May mali sa ating buhay eh. Mali. So, isa pang tanong, bakit di tayo makarating sa lupa pinangako ng Diyos sa atin? Ang tagal-tagal na. Bakit talaga hindi tayo makarating? Ito, kahit nga concerted efforts nating lahat ito, o zealous tayong lahat sa ating mga ginagawa, na talagang seryoso ka sa buhay mo, seryoso ka sa pag-aaral mo, seryoso ka sa pagtatrabaho, sa pagbibusiness, seryoso ka sa ministry. Why? Sabi natin, why? Bakit hanggang ngayon ay ganito pa rin? Bakit nandito ka pa rin? Why haven't you received or achieved to the destination? Bakit kaya? So, itutuloy natin ang ating usapan, mga kapatid. So, taking what is mine, why Jordan crossing is impossible. Ano yung natutunan natin last week? Dalawa lang po. Maling sistema at maling kasama. Maling mga kasama. Yun po, pag mali ang sistema mo sa buhay at mali rin ang mga kasama mo, talagang imposible makarating ka sa Jordan. Amen po. Ngayong umaga, isa lang po pag-uusapan natin. Mas madali ngayon. Mas madali. Ano po yung ikatlo nating pag-uusapan ngayon? Maling mindset. Mali, sabi ng mga kabataan, mindset ba? Mindset. So, atin pong pag-uusapan, ano itong mindset nito? So, ganun pa rin. Paikot-ikot lamang po tayo sa salita ng Diyos. Ang scripture ay, Pastor, parang paulit-ulit lang po tayo. Yes, paulit-ulit. Dahil hindi nagsisink in sa ating mind. Hindi nagsisink in.
At parang ano lang yun, talbog. Talbog lang. So, atin pong pag-usapan muli. Sabi ng Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Si Apostol Pablo ay talagang nakikiusap sa mga yung mga born-again Christian doon sa Rome. Nakikiusap ako sa inyo. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. Yun ang gusto niyang i-appeal. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Ano? Ito ang karapat-dapat. Ito po yung kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay lumakad ng matuwid at hindi pagewang-gewang ng paglalakad. Amen po. Okay, tuloy natin. Verse 2. Huwag kayong makiayos sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Oh, mark that word. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, ayun naman po pala ang Diyos pala magbabago ng isip ko. Kapatid, sinabi yan ni Apostol Pablo na hayaan yung baguhin. I-allow natin na baguhin ng Lord, pero dapat ay may hakbang kang gagawin din. Hindi mo iaasa sa Diyos ang lahat ng bagay. You have to make a decision. Amen po. Eto na, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Eto na po, ito ang pag-uusapan natin. Mahirap makarating doon sa kabilang pangpang. It is impossible to cross your Jordan if you don't have a transformed mind. Tagalogin natin itong isip na ito. Ang isip pong ito, ang tawag din dito ay kaluluwa. Sometimes it is interchangeably used as heart. Yung isip at puso ay nagkakapalit-palit yan. Pero yan po ay kaluluwa. Ang kaluluwa ay soul. Sabihin natin soul. Soul, ang kaluluwa ay soul. At ito pong kaluluwang ito ho yung huhusgahan. Whether ikaw ay pupunta sa langit o sa impyerno. Kaya kinakailangan itong isip na ito ay mabago. Sabihin natin, mabago. Mabago. Ito rin pong kaluluwa na ito ay may 5 function o may 5 bahagi. Ano po ito? Yung 5 senses natin. Ano po yon? Hearing, seeing, smelling, tasting, and touching. Sabi nung iba, ay meron pong 6 sense pa. Anong tawag doon? ESP. Extrasensory perception. Hindi po natin tinatanggap yung, sabi nila may third eye. So, mga kapatid, ang atin lamang po, let us agree to this teaching na 5 lamang po ang senses na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung kaluluwa. Kaya ang nais ko pong bigyan ng diin sa ating lahat. Ang kaluluwang ito ang dapat mabago. Amen. Ano po ibig sabihin noon? Hindi lamang isip. Pati pang amoy mo dapat mabago. Can I hear amen? Ano ga ang mahilig mong amuyin? Gusto mo ga laging inaamoy yung tuyo? Ano ga ang gusto mo laging amuyin? Victoria's Secret? Paco Rabanne? Poison? Puro mga pabangong yan. Na hindi ko alam kung ano, beautiful. Iba-iba ang pabango natin. Ang sarap kaya, yung gigising ka sa umaga, pagising mo, ang sarap. So, this is just saying to you, mga kapatid, piliin mo yung aamuyin mo. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag ka nang hihinga. Pagka ikaw ay, kung gusto mo na makarating doon sa kabilang pangpang,
doon sa destination mo, ma-reach yung dreams mo, yung journey mo, makarating ka sa promised land, abay, ingatan mo din ang pangamoy mo. Kailangan din, ang pangamoy mong ito ay marunong makaamoy. Alam ko ninyo, kapatid, na ang kasalanan ay naaamoy. Naaamoy ang kasalanan. If you are spiritually equipped, amoy mo, kausap mo, teka, parang aray may ginagawang hindi maganda. Amoy na amoy eh. Siguro ay sardinas ang kinain nito. so yun, alam mo, kapag kami ginagawa isang tao, so dapat ay magkaroon din ng transformation, mga kapatid, ang ating pong puso. Ang ating pang-amoy. Ikalawa, yung ating mata. Kailangan mabago. Sabi natin mabago. Ano ang paborito mong tingnan? Magandang babae. Magandang lalaki. Magandang pagkain. Kailangan siguro mabago ang atin pong pananaw. Itong matang ito, ang ginagamit din na siyang ini-entice, siyang tinutokso ni Satanas. Tinutokso ni Satanas. At ang sabi doon sa Genesis chapter 2, at maganda sa paningin ng babae yung prutas. Ang tawag ay mansanas. Amen? No, amen. Siyempre, wala nang mansanas doon sa Bible. So, si Stephen Jobs lang ang nakagawa noon. Si Steve Jobs pala. Napalabis. So, wala pong mansanas. Ano yun? Bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa tama at mali. So, yung matang yun ni Eva, ang nakakita, wow, gwapo. Wow, gwapa. Ang ganda, ganda, ganda. Bibilhin ko na ito, bibilhin ko na. Kahit na ako'y mangutang, kahit na ako'y magsangla, basta, I would like that. So, dito pong mata na ito, kapatid, if we will just dwell, sabi natin dwell. Sana kung tayo po ay lulubog sa tubig ng Panginoon, which is the Word of God, mababawasan. Magkakaroon ka, meron kang inner defense system. Kapag may tukso, alam mo, aware ka. Ang tanong, kapag po kayo ay tinutukso, alam mo naman kapag tinutukso ka, diga? O tingin po muna kayo dito. Ano yung malimit makatukso? Pag tinutukso ka ganang diablo, alam mo ka na tinutukso ka? Hello? Alam ka ho ninyo na tinutukso kayo? Alam mo naman eh, alam ko. Ang problema nun, hindi mo mapaglabanan. Gusto kong bumait, pero di ko magawa, di ko malabanan. Ganyan ang sinasabi doon sa awit, ano? At sinabi din niya ni Apostol Pablo. So, kailangan nating, ano sabi doon? Resist the devil. And the devil will flee from you. Labanan natin ang demonyo. Ay, paano nga po yun? So, kinakailangan tayo po equipped. Kinakailangan tayo equipped. Kaya nga, ang sabi ng Lord dito sa mga Israelita, bago sila lumiban, maglinis muna kayo. Maglinis muna kayo ng inyong sarili. Ibig sabihin, teka, magsisi ka naman sa iyong kasalanan. Ang ginawa nila noon, yung kailan damit ay hinugasan nila, nilaban muna. Naglaba muna ng mga damit. Kapatid, kailan ka huling naglaba? Nilaban mo na ngayong iyong pagkatao. Yung pagkatao natin, dapat nating laban. There must be a renewal of our mind. I-renew po na. Pag hindi nare-renew at nananatiling tubal pa rin ang suot mo, abay, masama. Kahit ikay bagong ligo, pagka ang suot mo ay tubal, ay uncomfortable, hindi maganda. Kaya kinakailangan, so this is figuratively speaking, spiritually speaking, kailangan tayo po ay magbago ng atin pong pananamit. Linisin dahil ito ngang mata natin ang ginagamit ng kaaway. Ito po yung nagagamit para tayo ay matukso.
Una kayo na, yung ilong, yung pangamoy, yung paningin mo. Ito naman, yung pakikinig. Ito yung kaluluwa. Kaluluwa din ito. Kung ano yung naririnig mo, yan ang nakaka-high blood sa'yo. Tama po. Nakarinig ka ng konti. Hindi mo pa nababalidate, asbo ka na kagad sa galit. Hindi, totoo ka kaya? So hindi pa, wala. Kwan. Yan. Hallelujah. So yun, minsan tayo ay may naririnig, pero hindi natin nababalidate, doon tayo nagkakaproblema. So kapatid, medyo isanitize po natin yung atin pong oral, A-U-R-A-L, yung atin pong oral aspect na ito. Linisin natin. Mag-request ako, pakidagdagan naman ng Twitter upload. Hallelujah. Check. Yun. Praise God. Yan. So, kinakailangan po natin linisin muna yung ating mga tutuli. Ako everyday pag liligo, nililinis ko ang tutuli ko. Ang tenga. Ang tenga. Kumusta ka? Tingnan mo nga yung tenga ng katabi mo. Medyo pahidin mo muna ng damit. Baka may tumutulo. Ganyan ng mga bata. Bakit ito may luga? I'm sorry for that, pero yan ay usapan ng mga bata. Baka naman kaya hindi mo marinig ang salita ng Diyos. Dahil may tutuli. Mayroong foreign object yan, may mikrobyo. Kailangan siguro tanggalin. Kapatid, there must be a renewal dito po sa ating tenga. At baguhin mo na yung mga pinakikinggan mo. Ano ka pinakinggan? Walang masama. I am not against sa pakikinig ng mga secular songs. In fact, kagabi ay meron akong pinakikinggan at ako'y habang nakikinig doon sa, merong isang, ano kang tawag doon? Merong isang application na gospel application na magbibigay ka ng data, kakanta siya, ang gaganda ng mga kanta, at talagang nakaka-please doon sa iyong asawa. Aywan ko kung napanood niyo yun. Ay, hindi ko naman masubukan dahil wala naman akong ipiplease. Pero, okay lang naman na kayo makinig doon. Kaya lang huwag ka naman diyang mag-dwell masyado. Amen. Okay lang naman ang TikTok para sa akin. Kaya lang huwag ka naman dyan laging sa TikTok mo. Amen? Mainam po na ikaw ay mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi ng iba, Pastor, malabo na po ang mata ko mataas po ang sugar ko, hindi ko na po mabasa. Hindi ko na mabasa, hindi ko na rin. Pero pwede ka pa rin makinig. Alam niyo ho, yung Bible ay merong audio Bible. Pag pinindot mo yung, pag pinindot, meron dong, hanapin mo. Magpatulong ka doon sa anak mo, sa pamangkin mo. Audio Bible, whether it is Tagalog or English. Habang ikaw ay naglalaba, mayroon nagsasalita doon. Pwede mong pakinggan. Habang ikaw ay nagluluto. Can I hear amen? Mas mainam na ang pumapasok sa iyong tenga ay salita ng Diyos. But beware of watching sermons. Hindi lahat ng may mga hugot na mga sermon ng magagaling na pastor ay tama ang sinasabi. Kailangan po ay alamin din ninyo sino kang pastor itong nagkasalitang ito. Naku, marami pala ring asawa. Ay siya, ilayuan mo yan. So beware. Sabi natin beware. So tenga, kinakailangan po, ma-renew din po yon. Ma-renew din po yung atin pong tasting. Amen po. Marami pa lang pinag-uusapan doon. Hindi lang yung mind, kundi ang pinag-uusapan doon kaluluwa. Pati dila. Sabi natin dila. Alam ka ho ninyo mga kapatid, na ang baboy ay hindi pwedeng ibenta kapag meron siyang budlig sa dila. Alam ho ninyo yun? Kulugo. Hindi ho mabenta. So, ang ginagawa nila, secretly, pinapatay, and then sinachap-chap na. Ibig sabihin, yung dila po ay napakahalaga. Sabi kasi ng marami, may sakit yun. Kaya mag-ingat ka sa iyong dila.
Sabi natin, dila. Dila, ingatan mo ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig. Can I hear amen? Amen. Bago ka naman minsan magsalita, iwasan mo yung pag-negative muna. Pag-negative. Mag-positive ka naman. Mag-affirm ka muna. Mag-affirm muna bago mag-negative. So, ayun po, kapatid. Ano pa yung isa pa? Touching. Yun pong ito pong palimang sense na ito ay napakahalaga sa buhay natin. Tingnan mo, ano yung mga bagay na hinihipo mo? Ano yung mga bagay na ginagawa mo? Alam niyo po, walang makakaalam talaga ng ginagawa natin. Maybe to some people, we are prim and proper, ang ganda ng damit, talagang nasa uso ka, okay, maayos na, nakatrim ang buhok, maganda ang iyong postura. Pero alam mo, walang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Walang nakakaalam ng mga bagay na ginagawa mo. Can I hear amen? Kaya, huwag kang pakakasiguro na o ligtas ka na. Merong isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Hebrews 4:13. Hebreo, kabanatang 4, talatang 13. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay lantad at hayag sa kanyang paningin. As I'm saying this, alam ng Diyos kung ano yung aking mga kahinaan. Alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa ko. Ganon din ikaw. Sabi natin, Amen. Kaya mag-ingat, beware. Beware. Ito pong 5 senses na ito, itong ating kaluluwa, itong ating mind na ito, ang ating puso, kailangan natin itong baguhin at tumingi tayo ng tulong sa Diyos na ito po ay ma-renew. Amen po. Amen. Kapag ka ang isip na ito ay na-renew, ang pag-arrive natin doon sa lugar na dapat nating puntahan ay hindi po ganon kahirap. The reason why sila po ay nagpaikot-ikot ng 40 taon na dapat sana ay around, kung sa panahon ngayon ay ilang oras lamang, nandoon ka na from Egypt, papunta doon sa Israel. Napakalapit pala noon. Ilang oras lamang, bakit ito? It took them 40 years. Why? Kasi nga yung katigasan ng puso. At sila po ay nagpapanapanalo. More than 1 million ang lumabas doon sa Egypt, and majority of them were killed by the Lord in the desert. Namatay. Hindi hinayaan ng Lord na makasama doon sa pangako dahil bukod sa matitigas ang ulo ay pasaway. Pasaway. Di ka pareho din po yun. So if we want to arrive at our destination, learn how to achieve the corporate goal. Learn how to achieve pag-aralan mo kung paano tayo makaka-achieve. Ano yung corporate goal, Pastor? Sa isang corporation, ay merong goal, kapatid. Merong nilalayon. O merong VMG, yung Vision, Mission, Goal. Merong goal. Ano kang goal natin bilang mga mananampalataya? Ito pong nasa likod ko na ito, ang tawag dito ay Great Commission. Matthew 28:19-20. Iisa ang ating goal, kapatid. Kailangan na tayo ay sama-sama, sabi natin, sama-sama, na ma-achieve natin yung goal natin. Anong goal natin? Mag-akay tayo ng kaluluwa. Pero kapag tayo'y nag-away-away, katulad ng mga Israelita, we will never arrive to our destination. Kinastigo nila si Moses when they were in the desert, even his very sister Miriam, yung tamburini, ay kinastigo niya. Kaya ano nangyari kay Miriam? Nagkaroon ng ketong. Maraming mga tao kumastigo, lumaban. Kinwestiyon ang pagkatawag ni Moses. Sila po ay namatay. Nabiyak ang lupa at nilamon sila nito. Marami ang namatay. Kapatid, if we will just learn how to know, learn how to identify. Ano po yung identify? I-identify natin. Iyon nga pong ating Great Commission. Great Commission na
ginawa o sinabi ng Panginoon, therefore go and make disciples of all nations. Yun lamang po ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sa February 11, sa Miyerkules, ay magkakaroon tayo ng culmination and recognition event activity doon sa Batangas City Integrated High School. Yung 700 plus, or I think 720 students na grade 12, lahat o tatlong strand yun. Tatlong strand, yung ABM, yung UMS, at saka ang, ano pa yung isa? STEM, ay sama-sama po nating haharapin dahil sila po ay magkakaroon ng recognition. It is 12 o'clock, 12 noon hanggang 2 p.m. So, kung gusto mo talaga na ma-achieve natin yung corporate goal, why don't you go? Sumama ka. Hindi lang yan. After that, anong gagawin natin? Iimbitahin natin sila dito. Not to attend at our regular church ngayong umaga, kundi doon sa alas 12, merong youth gathering. Remember, these are, in the old curriculum, sila yung mga college students na. Pero ngayon, sila yung high school pa. Pero sila yung sasabak sa college life. They need to have support group na katulad ng youth group ng Lord of Harvest. Can I hear amen? So naintindihan mo gayon? Ang atin pong nilalayon ay mag-akay ng kaluluwa, pero huwag mo kaming pabayaan. Sumama ka. Paano ka sasama? Di una, pag-pray mo. If you have the resources, support. Si Sister Presi, nakakatuwa naman yung kanya mga pamangkin. Yung effort niya is mukhang may 20,000 na raise. Tama? Nakapag-raise na. Ay, biro niyo bibigyan ng pagkain lahat yun? Ano tawag doon? Send off snacks. And then bibigyan pa sila ng certificate. And of course, hindi ganun ka talagang may gastos. So, ang gospel talaga ay magastos. Gospel, gastos. Can you imagine, bago ka na born again, malaking ang naggastos ng Lord sa iyo? Gumastos yung ibang tao? But they don't care. Dahil ito pong effort natin, ito ay corporate. Hindi man natin kasama sila sa ating ministry, sila po ay kaisa natin doon sa calling ng Panginoon sa ating lahat. Kakaintindihan po. Ang ating mga kabataan dito, nakikita ko, napakasasaya nila. So why don't we invite your kids, invite your friends, invite your classmates, invite everyone. Ang mga kabataang ito, ang siyang maliligaw ng landas kapag hindi na i-guide sa tamang landas. Amen. Amen po. So, teamwork and coordination. Kahapon ay nagkaroon po tayo ng I think ito po ay regular meeting ng worship team and they had their election. So, salamat sa Diyos sa pangunguna ni Pastor Rhea Jane. Nasaan ka si Pastor Rhea? O yun, si Pastor Rhea, siya yung ating chairperson muli ng ating worship team. Palakpakan kaya natin ang Diyos sa kanya. Tsaka si Pastor Bilin, silang dalawa, siya ang vice chairperson at mga officer. Siya, si Pastor Tonet naririyan kahit na minsan ay late siya, pero siya pa rin ang secretary. Siya ang secretary, sino ang assistant? Si April. And then ang treasurer ay si Summer at saka si Lovely ang assistant. Ang PRO? Ayun, si Pastor Rabane. So salamat sa Diyos sa buhay nila. And then may mga officers, ang multimedia, ang dance, at ang music team. So, mga kapatid, dito ay hindi pagalingan. Amen po. Hindi ko ikaw ay mas magaling ka, mas anointed ka. Ang tunay na anointed ay may humility. So, yung teamwork, if you don't have that ability to work as a team, to work and coordinate with other people as a team, and to humble down. Kung ayaw mo kinauutusan, abay hindi ka po pwedeng
wala. Hindi ka po pwede dito. Kailangan marunong kang sumunod. Can I hear amen? Merong isang principle sa military, obey first before you complain. Yun pong ating attitude kasi ang sinusubukan mo na dito, hindi yung ating aptitude. Kailangan matuto ka na magwalis man lang, maghugas ng plato, o kaya anything under the sun pwede mong gawin just to help and coordinate so that there will be a successful ministry. Ano pa ang iniisip mo? Marami kang pwedeng gawin, pero kailangan matuto ka ng teamwork. Kapag ka ikaw, kapatid, makinig po kayo, lalo na kayong mga estudyante pa lamang. Kapag ka ikaw ay nagtrabaho at ang track record mo ay every 2 months ay nag-resign ka, o sa loob ng 1 taon ay hindi ka talaga makatagal ng 1, 2. Ang dami mo ng pinasukan. Bakit kaya? Lagi mo sinasabi, kasi may problema yung kumpanyang yan. Hindi sila marunong magpasweldo. Ang dami mo sinasabi, kapatid, baka ikaw talaga ang may problema. You find it very hard to get along with other people. Ayaw mo na ikaw ay nasasabihan. Ayaw mo na ikaw ay nauutusan. Ayaw mo na ikaw ay nabibigyan ng assignment. So, hindi ka fit para makarating doon sa lupang pangako. Kailangan mo ng humility. Sabi natin, humility and submission. At bago ka makarating doon sa lupang pangako, learn how to be self-centered. Tama. Baligtad. Yung pagiging self-centered mo, yung pagiging egotistic, o yung pagiging narrow-minded, ay kailangan mong iwanan. Yung kayabangan. Lagi kang sa sarili nakafocus. Kailangan matutunan mo rin na maging others-centered. Sabi natin, amen. Alam ka ho ninyo na ang pagbibigay ay isang uri ng others-centered. Kasi hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Ang iniisip mo yung sa pangkalahatan because you want to help. Ito ang kailangan na mabago sa atin, kapatid. Kailangan mabago ang ating mindset. Tayo pong lahat ay malaya na magbigay ng atin pong mga pledges para sa ating building rent at Meralco. Depende kung ano yung kakayanan mo. Pero mainam na ikaw ay merong pledge. Bakit po? This is your right. Para kang meron kang right of ownership. Ramdam mo sa sarili mo na bahagi ako ng Lord of Harvest. Ay, ang tagal mo na kaya dito. Ilang taon ka na, tapos ay parang bisita ka lagi. Sana, katulad ng pamilya, you can get along with other people, mababa man o mataas, maputi man o maitim, anuman ang sex natin, mga kapatid, anuman ang gender, marunong kang makisama. Yun po yung other-centered, hindi mo iniisip na sarili mo. Amen po. Yung illustration ko lamang dito, itong ating si Eman at saka si Evan, nag-commit po sila, nagbigay ng pledge, 1,000 ang bawat isa. Hindi, 100. Pero yun ay initial pa lang. Initial. But, can you imagine, kapatid? Magkano kang tricycle ngayon pag sumakay ka sa tricycle? Ha? 20. 40. Oh, hindi ka na nagsasakay ng tricycle, kapatid. Matagal na po yung 20. Ngayon ay 40. Sa amin nga dito sa De Hoya Bayview, matagal na yun. Pag galing ka ng bayan, pupunta ka lang sa De Hoya, 50. That was, I think, 90s pa. Ay di lalo na ngayon. Kaya inireklamo lagi yung mga magta-tricycle doon sa amin, ang mahal ng singil. Ibig sabihin, ang mode of transportation natin kalimitan ay tricycle and jeep. Pero yun pong 20, ay wala nang saysay ngayon. Kapag yan ang ipinleds mo sa church, parang that is impossible. How can you ever live kung 20 lang ang pera mo?
If you really love the Lord, ay ibigay mo naman yung nakakasakit ng kalooban mo. Dahil the more you give, the more you will be blessed. Wala pa akong nakita na mga tao, sabi ni Haring David, simula pagkabata, wala akong nakita na taong pinaghirap niya. O hindi yung mga anak niya ay nagpalimos. If you really love to give, kasama yan sa binabago ng Diyos sa atin. Amen. Ang totoo po, hindi na kinakailangan talaga mag-challenge sa every Sunday dito sa giving. Dahil sabi nyo nga, matik na. Bilang anak ng Diyos, automatic na magbibigay ka. If you really want to give, meron po tayo dyang red envelope or white envelope if you are new. Isulat po nyo doon kung para saan ibibigay nyo. If that is your tithes, if that is for the pledges sa building at sa kuryente, sa Meralco, or if that is an offering or love gift to the workers whom you choose, kapatid. Gawin mo. Dahil walang naghihirap na nagbibigay sa Panginoon. Amen po. So palakpakan po natin ang ating Diyos. Minsan kahit ang daming Word of God, iparada na natin, ilang track na ganang Word of God ang narinig mo. Pero hindi pa rin nagsisingkin sa ating isip. Kailangan itong isip na ito ang magkaroon ng pagbabago. Ito po, your aptitude and versus attitude. Yung aptitude, ito po ang nagiging problema kapag hindi natin ito binigyan ng pansin. Sabi naalala ko si Dr. Anong tawag dito? And I forgot the name. Isa siyang extension director ng BSU. Many years ago, when we engage in we have an engagement with BSU sa ating feeding program, yung kanilang mga estudyante ay pumupunta po sa atin at sila po ay tumutulong doon sa feeding program doon sa ating center dito sa Maykuta. That was years ago. Ay tinanong niyo sa akin, Pastor, meron po pala kayo mga scholars dito, mga mag-aaral na pinaparal. Yes po. Si Dr. Romy pala yon. Dr. Romeo Gilio, kaibigan ko siya. Isang born-again Christian din. Sabi ni Dr. Gilio, sa amin po kasi, sa BSU, ang scholarship dapat ay mataas ang aptitude. Yung talagang mataas. Medyo may talino na ho. Mataas ang average. Pero, sabi ko ay, Sir, I belong to the average people. Hindi naman ako mahina, hindi rin naman ako ganun katalino. Pero, ito po ang aking obserbasyon. Maraming matatalino ay nakakulong sa Senado. Maraming mga abogado ay nakakulong din. Ano kang ibig sabihin natin? Hindi talino talaga ang solusyon. Hindi talino ang kailangang laging ihon. Yung attitude ang dapat nating ayusin. Not the aptitude. Amen po. Sabi ko, pag laging tayo nakafocus sa matatalino, paano na itong mga hindi ganoon kagagaling? Pero marami naman silang skill. Marami silang ability. Gusto nilang magbago na katulad mo at katulad ko. Let us give a fair and square chance sa bawat isa. So kailangan muna nating ayusin ang ating attitude. Kaya dito sa church, tayo po ang atin pong advocacy, ang atin pong ipinangangaral ay maging maayos ang ating attitude. Yung atin pong mindset ay kailangang mabago muna. Dito po sa Pilipinas ay binabatikos ito ng ibang bansa. Bakit sa Pilipinas ang mga pre-elem o kaya naman ay ang mga grade 1, grade 2, ang tawag sa kanila mga primary students? Bakit sila ay may mga exam na agad? Parang magbo-board exam mga magulang ang talagang nahihirapan pag magtetest sa mga anak. Sa Japan ay hindi. Dahil doon, walang test ang mga batang maliliit. Sila po'y tinuturuan ng independence, tinuturuan ng respect, tinuturuan mag-vow, tinuturuan na sila'y magwalis, kahit sila ay mayayaman,
tinutulungan sila na mag-teamwork, tinutulungan mahalin ang kapwa. Yun muna dapat pala ang matutunan, hindi yung pagalingan. Makikita mo ngayon kaya sa harap ng bahay nila, laki ng tarpaulin. Congratulations, my favorite daughter, valedictorian, grade 1. My God. Because we are proud, hindi mamaya alis sa iyo, na maging proud ka eh. Kaya lamang, sana pagtuunan yung character building muna. Ayusin muna. Marami din kaya mga bata ay bastos din. Bakit kaya? Kasi magulang ganun din eh. Nakikita. So ano po ang kailangan natin gawin? Baguhin natin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na baguhin ang ating isipan, ang ating kaluluwa. Dahil kasunod na nito. Kapag naayos ang attitude, yung aptitude ay kasunod na po. Amen po mga kapatid. Pwede kang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, what we are trying to deal with is yun pong ating mga pangarap na gusto nating maabot. Along the way, marami tayong na-encounter na mga problema, mga balakid sa buhay. Nito na lamang January, nang umpisahan ko ituro ito, nagkaroon ako ng malaking problema. At noong isang araw, nitong week na ito, nagkaroon na naman ako ng malaking problema. Tapos, kamakalawa, nagkaroon na naman ako ng malaking problema. So, hindi ko naman isi-share dito kung ano yung naging problema ko. Pero napansin ko, the more you are trying to get closer to God, the more you are trying to get closer to your dreams, the more na ikaw ay yung liliban ka doon sa ilog Jordan mo, mararanasan mo ang pagsubok. Amen. Kaakibat mo na ang pagsubok at huwag ka nang magugulat. Dahil gulat na. Pastor, paano ako magugulat sa problema? Paano ko matatakot? Dati na akong takot. Sa dami ng problema ito. Pero talaga naman, iba ho yung problema na araw-araw ay may dumadagdag na problema sa iyo. 4 major problems ang aking nararanasan ngayon. And if you want to help me, I will share you one. Isa lang. Sabi ko, no, wala akong masabihang asawa, nakukwentuhan ko ng aking mga problema, kundi sa Diyos ako magsusumbong. Kapatid, ang journey mo, ang kaakibat to ay problema. Hindi po pwede na lagi ikaw ay masaya. Yes, pwede ka naman mag-pretend kasi ikaw yung great pretender na sinasabi ni Elvis Presley. Mag-pretend ka, lagi ka nakatawa sa groupie, sa selfie. Ang ganda kaya ng itsura mo, pero sa totoo lang, you are crying deep inside. You're crying deep inside. May problema ka. Pero wala tayo ibang po pwedeng lapitan kundi ang Diyos na buhay. Amen. Huwag kang mag-alala. We will be able to achieve to the promised land that God has promised us. Ang tanong, may pangako ka talaga sa iyo ang Diyos? May pangako sa iyo? Paano nalaman mo may pangako? Ay, hindi naman nagbabasa ng pangako. So, yung pangako nandun sa Bible. So, paano mo sasabing may pangako sa akin? Pangako, nakikisama ka lang na may pangako, pero wala na. Ano kaya? Sa isip mo lang, dapat talaga ang Diyos ang nangako sa iyo. Well, ang tawag dito ay faith. Pananampalataya. Yung sinabi ng Diyos, tanggapin mo sa puso mo, Lord, I believe in my heart. Sabihin natin, Lord, I believe in my heart that your promise is for me. Matatanggap ko yung pangako ng Diyos sa buhay ko. Ano man yung pangako ng Diyos sa iyo,
Ano man yung akma na pangako ng Diyos, mararating mo ito. Believe it in your heart. Believe it in your heart. Can we please stand up, ladies and gentlemen? Hallelujah. Gusto ko lang dito i-keyboardist sa isang aawit. Pwede na yon. Hallelujah. Ito, mga kapatid, tingnan po natin ito. Kung yung maling sistema na yon, kung yung mga maling kasama, at yung maling mindset ay atin pong babaguhin, itatama natin yung ating sistema, itatama natin yung mga kasama natin sa buhay, at itatama natin ang mindset, there is no reason for us para hindi maging matagumpay. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating laban. Amen po. Amen po. So ano ngayon ang iyong struggle? Ano ngayon yung pinaglalabanan mo? Ano ngayon yung iyong issue sa buhay, kapatid? Can I please request everyone to close your eyes? I can feel in my spirit that you have something on your shoulders, in your back, na talagang mabigat. Mabigat. Di ko alam kung ano yun. Pero you are struggling. And you are portraying to be na parang wala. Pero meron talagang problema. Yung problemang yon ay hindi kayang solusyonan ng mundong ito. Walang ibang makakapagbigay ng solusyon kundi ang Panginoong Hesus. Sabi ng Matthew chapter 11 verse 29, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa... Kanino lalapit? Sa Kanya lang. Siya lamang ang pwede nating lapitan. And He is capable. He is capable of unloading all your troubles and cares. Kaya niyang ayusin ang lahat ng mga kabigatan sa ating puso. He will be able to pacify. He will be able to heal, to give peace, to give joy, and along the journey, He will be with us. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila Can you please sa mundo. Raise your hands and worship our God. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Let this be your prayer Ang ngalan as you worship the Lord. itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin naman. di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandali
Panginoon, habang nakataas ang aming mga kamay, alam mo po na ang puso namin ay nakataas din. We are flawed individuals. Dami naming mga pagkakamali, Panginoon. But as a person, individually, kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo. Di kami nakarating sa kaluwalhatian mo. We are not qualified. It is only by your grace, Lord. It's by your grace that we are able to come to you. Dahil kung bibilangin ang kasalanan namin kamakalawa kahapon kanina, Lord, salamat po. Banal na Espiritu, salamat dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat dahil ikaw ay patuloy na kumikilos. Patuloy mong inaabot ang kalagayan ng aming mga puso. Ang mga puso namin ito ay mayroong void. Napakalaking hungkag sa aming katauhan. Thank you, Lord, for filling this void. Salamat po dahil ramdam namin, Panginoon, kasama ka namin. Sa gitna ng kalungkutan, naririyan ka sa amin. Sa lahat ng panahon ay naririyan ka, Panginoon. Naririyan ka, you never leave us to forsake us. Salamat po dahil patuloy mo kaming kinukonvict na kami ay magpakumbaba. To own up to our sins. Because Lord, we want to serve you. We want to glorify you. Salamat po dahil di mo kami iniiwan, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Amen, Ama. tumingin mo na po kayo dito, kapatid. I just want to make an emphasis. Ang desisyon po ay napakahalaga sa buhay ng tao. Ang desisyon, kumusta ka pag nangako ka? Tinutupad mo ga o hindi? Ang pagdedesisyon mo ay napakahalaga sa buhay mo, and it will affect your tomorrow, your future. It will affect your dreams, your finances, your life, your family. Yung pagdedesisyon mo ay napakahalaga sa buhay mo, kapatid. Many years ago, it was 32 years ago pala. Nung ako'y magdesisyon na isuko ko yung aking buhay sa Panginoon, umiiyak. Umiiyak yung puso ko. I was in deep addiction. Sobrang pagka-addict ko sa alak, sa droga, sa sigarilyo, sa lahat ng bisyo. Pero nung hipuin ako ng Diyos, I was touched deep in my spirit. At yung aking isipan ay naabot ng presensya ng banal na Espiritu. At sinabi ko, Panginoon, simula sa araw na ito, ang nikotina na nananalaytay sa aking dugo, maging ang alak na nananalaytay sa aking sistema, maging ang lahat ng bisyo ko ay aking tinatalikuran na. It was January 9, 1994 when I decided to follow Jesus. At hindi ako binigo ng Diyos, sinamahan niya ako. Sinamahan niya ako along the way. Ako ay lumaya because I have decided to follow Jesus. Mahalaga ang pagdedesisyon mo, kapatid. Kapag nagdesisyon ka ngayon, gawin mo.
Pero hindi nangangako ang Lord na hindi ka magkakaroon ng problema. There is no such thing as bed filled with roses. There are thorns in your bed. Marami kang makakasalubong na problema, pero huwag ka mag-alala. Kasama mo ang Diyos. Mapagtatagumpayan natin ang lahat na ito. You have to decide. Mag-decide ka, Lord, help me to change my ways. Help me to take away these vices. Help me, yung mindset ko ay mabago. Father God, I pray for a new mindset to your people today in Jesus' name. Hayaan mo po na baguhin ninyo ang isip, ang puso, ang kaluluwa, yung 5 senses ng bawat sa amin sa umaga ito. Because our life, we believe, Lord, our life will never be the same again. Salamat po, Panginoon, dahil may mga bagay kang gustong ipa-accomplish sa amin. Marami kang gustong ipagawa. And we are ready. Ready kami, Panginoon, para gawin kung ano yung pinagagawa mo. Salamat po. Purihin ang dakilang pangalan mo. Some of you may not feeling well. Ang Diyos ang siyang nagpagaling na sa iyo. Ang Diyos ang siyang umabot na sa iyo. Some of you may be feeling low, especially in your wallet. Feeling low in your finances. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Yung bayarin mo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Only obey. Sumunod ka sa Kanya. Baguhin ang isip. Baguhin ang isip. And learn how to give freely for the cause of the Lord. Magandang umaga po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Pansamantala, pwede po kayo makaupo muna. Ito, Pastor Sunny. Praise. Sige po. So dadako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi nga ni Pastor, no, mindset. #mindset. So ngayong umaga, ito talaga ang legit na pagpapala mula sa ating Panginoon. Ang pagbibigay. Tayo ay nagbibigay bilang pasasalamat sa Diyos na nagmamahal at naglalaan sa atin. Sabi nga sa awit 107:1, ang ating handog ay simpleng paraan ng pagsamba. Di po ba sa Panginoon? Kawikaan 3:9, magbigay tayo ng may masayang puso sapagkat yan ang nais ng Diyos. Sabi nga sa 2 Corinto 9:7. So mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kukunin ang wallet ninyo. Yung lamang lang po, yung laman. Okay po? So, ang ito po, no, ang tithes po ay hindi test ito doon sa mga sumisweldo, kundi test ng tiwala kay Lord. So, huwag nyo itetest yung inyong yung mga sweldo ninyo, no? Sabi nga nung iba dyan, Pastor, saka na lang ako magtatithe pag yumaman na ako. Di po ba? Maraming ganun mindset Pag yumaman na ako, saka ako magtatithe. Pero minsan, sagot ni Lord, mag-tithe ka muna, saka kita tuturuan mag-manage. Di po ba? So, yun ang katuruan ng ating Panginoon, no? Tsaka, dapat, pagdating po sa offering, huwag kayong nape-pressure. Huwag po kayong, eto na, offering na, nape-pressure kayo. Ang Diyos po ay nagmamahal sa cheerful giver, hindi sa pressure giver. So, kaya nga sa ating mga offering, dapat talaga ay naglalaan tayo ng para sa Panginoon. At ito naman, para sa mga youth, di po ba? Ang tithes po ay hindi sukatan ng allowance. Sa mga nag-aaral, kundi ng obedience natin sa Panginoon. Okay? Ito, sa mga youth din, kung kaya nyong mag-load sa mga cellphone ninyo para meron kayong pang FB, meron kayong pang tawag, di po ba? Kaya rin pong magbigay kay Lord. Doon tayo mag-load, di ba? Kaya nga, relax po tayo kasi ang Diyos na nagmamahal sa cheerful giver, hindi napipilitan sa tabi lamang, nakatabi mo. Tsaka hindi po hinahanap kung gaano kalaki ang ating, hindi po hinahanap na kung gaano kalaki ang iyong simbahan. Ang hinahanap ni Lord,
yung bukal sa kalooban na magbigay. So yun po, kaya po mga kapatid, kayo po ay aking inanayahan na ating magbigay para sa ating Panginoon. Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Atin po ipanalangin, tuon po natin ating mga kamay sa ating boxes. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang aming natanggap. Tanggapin niyo po ang aming ikapo, Panginoon, ang aming mga pagmamahal na ipinagkaloob dito upang ang lahat ng mga ikapong ito, Panginoon, ay magamit namin sa pagpapalaganap ng iyong salita. Maraming salamat at patuloy nga na ang bawat isa na nagmamahal sa iyo, patuloy mong baguhin ang takbo ng kanilang utak upang sa kanilang pagbibigay, Panginoon, alam namin na ito ang siyang magpapasagana sa buhay namin. Maraming salamat at hayaan mo, Panginoon, na magamit lamang ito ng may kabuluhan, Panginoon, sa iyong panambahan. Sa pangalan ni Jesus, yan po ang aming samot dalangin. Amen and amen. So, yun po, dadako naman po tayo sa ating may kaarawan ngayong Feb 8 to 14. So, ayun, si Stephen M. Dalit po ang ating may kaarawan o birthday. So, kung meron pa po, you're welcome to come in front po para kayo po ay may pag-pray at makantahan. So, sino pong may birthday, anniversary? So, kung wala naman po, ipag-pray na lang po natin si Stephen Dalit. So, tayo po manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na kami ay napagtipon-tipon, Panginoon. Lord, salamat po sa may kaarawan ngayong week na si Stephen Dalit, Panginoon. Lord, samahan mo siya sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, sana ay patuloy mong siyang gabayan at makakilala siya ng lubos sa inyong presensya, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, Panginoon, kanyang mga magulang. Lord, gabayin niyo po din siya sa kanyang journey, Panginoon, ng kanyang buhay. Lord, tinataas po namin siya sa iyo. At ang kanyang buhay ay napakahalaga din, Panginoon, tulad namin, Panginoon. Lord, salamat po at sa kanyang kaarawan, Panginoon, gabayin niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng kasiyahan na nagbumula sa iyo, Panginoon, at buhay na patuloy na kanyang bibit-bitin sa kanyang journey, Panginoon. Lord, salamat po. At tinataas namin siya sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So sige po, ngayon po ito ay announcement lamang po para po sa ating